Joy to the Lord, all you nations. Come before him singing for joy. Serve the Lord, serve the Lord. Come before him singing for joy. Sing to the Lord with shouts of joy. Let all creation rejoice. Come join the song of praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, habang tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat muli sa Diyos sa Kanyang grasya at pagpapala, tayo ay bumabalik, lumalapit sa Kanya, humihiling ng lakas. Dahil tayong lahat ay may pinagdadaanan na mabigat. Madalas, napakarami nating mga takot at pangamba. Pero malalabanan natin ito kung meron tayong malalim at malakas na pananampalataya sa Kanya. Kaya naman, naway ang banal na katawan at dugo ni Kristo maging pagkain ng ating kaluluwa, yan ang maging pagpapalakas natin muli para malampasan natin anuman ang mga pagsubok na ating hinaharapan ngayon sa ating buhay. Para maging karapat-dapat tayong makatanggap sa mga banal na misteryo, muli tayong magpakumbaba, humiling sa Kanyang pagpapatawad at awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, binangon mo sa pagkatapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kami sinagip mo sa pagkaalipin, ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayoy papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang namayapa na. Doon ninyo ako'y lilibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang, sa yungib sa tapat ng bukid ni Ephron Heteo. Ang libingang iyo'y nasa silangan ng Mamre, sa may Kanaan. Binili yon ni Abraham at doon siya inilibing, pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebeka, at doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yukid na iyo'y binili nga sa mga Heteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga. Mula nang namamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung maggalit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at pinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, yung mga kapatid sa ginawa nila sa iyo, ipinagbili niya sasabihin ko sa iyo
Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhik kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos ng ating Ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit sa lahat ang kanyang mga kapatid at sumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit, sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang iyong ginawa sa akin. Subalit, ipinaintulot yon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy, naligtas ang marami. Kaya, huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Nanatili nga si Jose sa Egypto, kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya sa 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ng mga apo niya kay Makir na anak ni Manases. Ang mga ito'y kinalong pa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing pinako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, ipinagbili niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na pag kayo'y nilingap na ng Diyos at inialis sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking buto. At namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahaang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang Kanyang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Ito'y nasaksihan ng mga lipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob sa kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sinukob. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Alleluia, 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 alleluia. Hirap kaisa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa sa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinatawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanya mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang nagtatago na di malalantad, o nililihim na di mabubuyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibulong sa inyo ay inyong pagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip ay katakutan ninyo ang nakakapatay ng kaluluwa, ng katawan sa impyerno. Hindi ba pinagbibili ang maya ng dalawa ng isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kaloob ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa sa libo-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Paano po kayo nagdarasal araw-araw? Ano ang magandang panalangin para umpisahan ang ating mga umaga? Ito po kagising nyo pa lang po, dapat kayo'y magpasalamat na agad sa Diyos. Because being grateful to God is also a sign of your faith to God. Ang sabihin nyo po, Panginoon, salamat sa bagong araw. Salamat sa panibagong buhay. At salamat sa grasyang tatanggapin ko ngayon. Pero pangalawa, humingi din po kayo ng lakas na malabanan nyo ang lahat ng takot at pangamba na maiisip nyo at dadaan sa inyo sa araw na ito. Dahil aminin po natin, ang takot at pangamba ay isa sa mga hindi umaalis palagi sa ating isip at loob. Di po ba? Ipagdasal mo, kapatid, araw-araw. Sabihin mo, salamat Panginoon. Dahil sa iyo, hindi nananatili ang aking takot at pangamba. Dahil sa iyo, O Diyos, nawawala ang lahat ng aking pag-aalala. At kung nai-stress po kayo o nababalisa, ito po ang inyong ipahayag. Ito ang inyong sabihin. Paalala mo sa iyong sarili, templo ako ng Diyos. Takot, sabihin niyo po, wala kang lugar sa buhay ko. Sabihin niyo po, pangamba, hindi ka welcome sa aking buhay. Mga kapatid, kapag nag-aalala po kayo, huwag niyo na lang basta tanggapin ito. Kapag palagi niyong iniisip ang takot niyo, lalong lumalakas yan at hindi aalis yan. Di po ba? Kaya, huwag mong sasabihin, huwag mong iisipin na, paano kaya ako makakabayad sa aking mga utang? Pasukan na naman, saan ako hahanap ng pera, pambayad ng mga matrikula ng aking mga anak? Babalikan kaya ako ng aking asawa? Magiging maayos pa kaya ang aming pamilya? Paano kaya ako makakakita ng trabaho? Kung hindi na ako gumaling sa aking sakit, paano na lang ang aking pamilya? Mga kapatid, kung kumakatok ang takot sa iyo, huwag mong papasukin ito. Pwede mong isara ang iyong isip, ang iyong puso, diyan sa takot na yan. Kahit na galing sa iyo ang iyong pangamba, huwag mong aangkinin yan. Amen? Don't take ownership of your anxiety, of your depression. Kapag sinasabi mo na,
depressed ako, nag-aalala ako. Lalo mong inaanyayahan yung negatibong karanasan na yan sa iyong buhay. Don't give anxiety and depression a place in your life. Reject them because your life should be a place where the Spirit of God should live, should thrive. Ang dapat lang nananahan sa iyo ay ang Diyos. Di po ba? Bibigyan ka ng lakas ng Diyos para labanan mo yung iyong mga inaalala. Kaya pwede mong masabi, umalis ka, takot. Lumayas ka, pag-aalala. Huwag kang babalik dito, lungkot. Yan ang nakakatawa sa atin eh. Bakit kung sino pa yung mga minamahal natin, sila pa yung inaaway natin, sila pa yung mga tinataboy natin. Pero ang dapat itaboy natin, yung ating mga negative feelings, yung ating mga negative thoughts. Di po ba? Rather than inviting fear and anxiety in your life every morning, invite God to be with you in your life. And if there is one thing that God likes, the Lord loves being invited into your life. Kung hindi ka magpapatulong sa Diyos, paano kanya matutulungan? Dahil tandaan niyo po ang Diyos, nire-respeto niya ang iyong kalayaan. Kapag ayaw mo sa Diyos, wala siya magagawa. Pero kung ikaw ay magpapakumbaba, ikaw ay lalapit sa Kanya, ikaw ay hihiling sa Kanya, anong sabi ni Jesus? Ask and you shall receive. Amen? Kapatid, anyayahan mo araw-araw. Manatili ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Dahil pinapangako ng Diyos sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Yan po ang pinapaalala ni Jesus sa atin sa nabasang Ebanghelyo. These are very consoling and powerful words. Sabi niya, ba't kayo matatakot dun sa mga nakakapatay ng katawan? Hanggang katawan lang ang kaya nila. Mas matakot kayo dun sa mga kaya nilang idala ang inyong mga kaluluwa sa impyerno. Kaya nila sakta ng inyong katawan, pero pag nasaktan yan, pwedeng gumaling muli. Kayang saktan ng taong iyong katawan, pero hindi niya kayang saktan ang iyong kaluluwa. Dagdag pa nga po ni Jesus sa kanyang turo kung nga ang mga ibon na mura lang binibili, hindi pinapabayaan ng Diyos Ama. Walang nahuhulog dyan na hindi niya pinapayagan. Tayo pa kayang tao, mas mahalaga tayo kesa sa mga maya, kesa sa mga ibon. Kasi tayong mga tao ay gawa sa muka at wangis niya. Ang bawat buhok sa ating ulo, sabi din ni Jesus, ay nakabilang na. Nang ibig sabihin, alam lahat ng Diyos ang nangyayari sa atin. Think about that. Bawat isang buhok, alam niya. Mas kilala ka ng Diyos kesa sa kilala mong iyong sarili. Bakit pa tayo matatakot kung alam natin na alam lahat ng Diyos ang ating ginagawa? Bakit pa tayo matatakot kung alam natin na hindi tayo nag-iisa? Kahit na hindi natin nakikita ang Diyos, kasama natin siya. Di po ba? At madalas, ang problema lang kasi sa atin, tayo, hindi natin kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Bakit tayo nagkakaroon ng mga takot at pangamba? Kasi nawawala ng ating tingin sa Kanya. Kasi masyado tayong nakatingin sa ating mga problema sa buhay. Kapatid, basta tandaan mo muna ang tatlong bagay na ito para humina ang iyong takot at pangamba sa buhay. Number 1, hindi Diyos ang takot mo. Amen? Kaya bakit mo ito pakikinggan? Bakit mo ito paniniwalaan? But secondly, your fear, your anxiety is not permanent. It is not everlasting. What is everlasting? What is eternal in our life? Only God. Di po ba? Kaya ikaw ay nangihina, akala mo, palaging nandyan. Yan ngayong inaalala. Pero mawawala yan kung maalala mo na mas magtatagal ang Diyos. Ikaw, wala ka na dito sa mundo, pero ang Diyos mananatili pa rin. Yang inaalala mo, maliit lang na bagay yan kung ikukumpara mo sa grasya at pagpapala ng Diyos. Amen? And third and last, remember this, normal lang ang matakot at mag-alala. There is nothing wrong about you when you're afraid, when you get anxious. Pero kung hahayaan mong manatili yan, maninira yan sa iyong buhay. Kung mananalig ka lang sa Diyos,
Mapupuno lahat ng iyong pangangailangan. At maghahari ang kapayapaan ng Diyos sa buhay mo. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang tao na nagtatrabaho sa isang ice factory. Umuwi na po lahat ng mga empleyado, ng mga trabahador. Meron pong isang tao na naiwan doon. Nahuli siya na lumabas, umuwi. Nagche-check po kasi siya doon sa mga storages, sa mga freezer. Pumasok po itong tao sa isang malaking freezer. Aksidente, nasara yung pong pintuan ng freezer. Kahit na anong gawin po nitong tao, sumisigaw siya, nagpapatulong siya. Tulong! Tulong! Sabi niya. Wala pong makarinig sa kanya kasi wala na pong tao doon sa factory. Mag-isa na lang po siya. Dahil wala nang ibang tao, wala din po siyang ibang choice kung hindi manatili doon sa loob ng freezer at maghintay po hanggang bukas para dumating yung mga katrabaho niya para buksan yung pintuan doon sa labas. Kinabukasan, pagkabukas po nila ng freezer, alam niyo nakita nila, itong tao na natrap sa loob ng freezer, nanigas, patay. At may nakita po silang sulat ginawa ng tao. Nagpapaalam po siya sa kanyang pamilya at nabasa po nila sa kahuli-hulihan ng kanyang liham, sinulat niya, napakalamig, giniginaw ako, so cold. Pero alam niyo po, kung ano nakakapagtaka, yung pong freezer na yon, kung saan siya natrap, wala pong power. Hindi po gumagana. Pero ang tanong, bakit nilamig siya? Bakit nanigas siya? Bakit namatay siya? Yan po ang lakas at kapangyarihan ng takot at pangamba. Nakakamatay ito. Pero, ang mabuting balita, may kapangyarihan din ang ating pananampalataya. Amen? If fear and anxiety has a power, it is deadly. Faith is also powerful. And what is the power of faith? What can faith give you? Strength. New life. At magagawa mo mga imposibleng bagay kung ikaw ay mananalig lang palagi sa Diyos. Alam ko po, marami sa inyo, mga araw-araw na sumusubaybay ng ating banal na misa. Ang daming stress. Ang dami niyong inaalala. Mga iba sa inyo hanggang ngayon, di pa makatulog Maaring hindi ko po alam kung anong kinai-stress nyo. Pero tandaan niyo po ito, unawain niyo. Alam ng Diyos, lahat ng naiisip mo, lahat ng nararamdaman mo. Pero, bakit ka ba natatakot? Kasi mas marami pa yung oras mo na tinitignan mo, iniisip mo ang iyong problema, kesa doon sa iniisip mo ano ang gagawin ng Diyos para sa iyo. Bakit ka nag-aalala? Kasi marami sa inyo, nakalimutan na ang pangako ng Diyos. Di po ba, mga kapatid? Sa gitna ng inyong mga takot at pangamba, umasa pa rin kayo sa Diyos. At ano ang ating pag-asa? Na paggising natin bukas, nandun pa rin ang Diyos. Yung iyong takot, yung iyong pangamba, madalas, gawa mo lang yan Hindi pa nangyari, pero para sa'yo, para bang totoong-totoo? Walang ibang pinakatotoo sa buhay na ito, di po ba? Tanging ang Diyos lang. Pero nakalimutan mo lang yan. Paalaala lang. Mas totoo ang Diyos kesa dyan sa inaalala mo at takot mo. Believe. Your future is not problematic. Your future is a blessing. Have faith in that and have peace once again. Kapatid, mawawala ang iyong mga inaalala kung palagi mong iniisip ang Diyos, kung palagi mong maiisip na binabantayan ka ng Panginoon. At kahit saan ka man pumunta, tandaan mo, kasama mo palagi si Jesus. Kapatid, paalaala ko din muli sa iyo, ang dami mo ng pagsubok na pinagdaanan. Di po ba? Alalahanin mo yung mga nalampasan mo ng problema. Kung nadaanan mo yung mga problemang yon, kung nabigyan ng solusyon, sagot ng Diyos, kaya din sagutin ng Diyos. Ano man ang pagsubok at problema na hinaharapan mo ngayon. Anong pagkakaiba ng mga problema mo noon sa problema mo ngayon? Parehas lang yan. At parehas pa rin ang Diyos na hindi siya tumitigil na mahalin ka at tutulungan ka niya. Pero ang susi ng iyong tagumpay ay nakasalalay palagi
sa iyong pananalig at pananampalataya sa may kapal. Ang tanong, maniniwala ka pa ba sa mga salita at turo ni Kristo? Kapatid, mahina ka kapag takot ka. Magulo ang buhay mo kapag nag-aalala ka. Pero mas malakas ka at gaganda ang iyong buhay kung sasalpantaya ka sa Kanya. Kaya ngayon pong araw, muli tayong magdasal. Una, magpasalamat sa grasyang tatanggapin natin muli sa Diyos. At ito ang ating ipahayag. Ito ang ating paniniwala. Sabihin natin sa ating mga takot, umalis ka dyan. Sabihin natin sa ating mga pangamba, lumayas ka dyan. Dahil walang ibang welcome sa ating buhay kung hindi tanging ang Diyos lamang. Amen? Amen. Tumayo po tayo at sabihin natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at isabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa, mga obispo at mga tinawag, naway maging gabay ng bayan ng Diyos upang umakay sa sangkatauhan, sa kaalaman at pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway mabigyan ng biyaya na harapin ang mahihirap na pagsubok ng may katapangan. Nalalaman na panig sa atin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway magnilay sa tawag ng pagiging pari o relihiyoso at relihiyosa upang mapaglabanan nila ang pagdududa, takot at kalituhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, pinapaubaya namin sa iyo ang aming mga mithiin. Bigyan mo kami ng lakas na makasunod sa iyo sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuwing inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan.
sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling, noong ang lahat ng umiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sagipin palayain, kaya't siya'y kinalinga na mahal na birhen, na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niya sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niya iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaligtasan, Hosana sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan mo at panggintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabangan ay loobin mo laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan para sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po, pagdadasal natin muli ang ating mga kapatid na may sakit. Ilagay niyo po ang inyong kanang kamay sa inyong mga puso at dasalin po natin ngayon ang panalangin ni Padre Pio, the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving me. We thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save us and to set us free. We trust in your power and grace that to sustain and restore us. Loving Father, touch us now with your healing hands. For we believe that your will for us is to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover us with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins. And rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas so that our body will function the way you created it to function. Touch also our minds and our emotion, even the deepest recesses of our hearts. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw us ever closer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit and empower us to do your holy works so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of Jesus Christ,
our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary, for the quick recovery and healing also of our sick brothers and sisters. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, pray for us. Muli po mga kapatid, hindi nyo kailangan ng takot at pangamba sa inyong buhay. Ang takot nasa isip, ang pangamba nanggagaling sa puso. Pero kahit na nandyan yan, sabihan nyo, hindi ka welcome. Pagkatapos yung magpasalamat araw-araw, humingi po kayo ng lakas para mapaalis anuman yung iyong mga negatibong iniisip sa inyong buhay. So declare today, I am a temple of God. You are not welcome here. Fear, anxiety. And invite God. Anyayahan niyo po, papasukin yung Diyos sa inyong buhay. Gusto yan ng Diyos. Muli, tanggapin niyo ang lakas ng Diyos. Dahil pag wala kayong takot at pangamba, yan magiging mas maganda ng inyong buhay. Kayo ay makakagawa ng mga mabubuti at mga imposibleng bagay. Can only be your best when there is no longer fear and anxiety in your life. I pray for you. Continue to pray. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.